hangin. Kaya ako gustong palaging nandito. Tanaw na tanaw ko ang kabuuan ng bayan. Tanaw na tanaw ko ang mga puno, mga bahay, mga tao. Ang liliit nila. Para bang kasyang-kasya sila sa mga kamay ko na parang ako ang may-ari ng lahat. Sa akin. Akin lang. Magdadalawang taon na pala. Magdadalawang taon na pala. Nakakatawa naman. Inaadok ako. Pambihira naman kasi. Ang sarap ng tulog ko kanina. Tapos... Hello? Ha? Please let me exercise my rights. Day off ko, te. Si Sir James kasi, he's having an emergency meeting with the executive and the stockholders. Ang kaso, yung in-check. Uy! Nakikinig ka ba? Oo, yung in-check. Okay. Yung in-check na investor, si Mr. Tan. Ngayon niya gusto makipag-usap. Si Mr. Tan? Yung amoy efficacent oil? Oo, siya nga. Alam mo naman kung gaano binibaby ni boss yun. Ang kaso, hindi siya maharap ni boss ngayon. At ang gusto niya, ikaw ang kumausap. Total naman daw, gamay mo na yung transaksyon nung una pa lang. Naman kasi, Joy, hindi pa pwedeng ikaw na lang? Si boss nang may sabi. Miss Cruz? Sir, wait lang po sige, pasensya sa abala asap, te. O siya, te. Wala na rin naman na tayo magagawa, Ayun. Montiero Real Estate Corporation. Kung hindi lang talaga ako loyal sa kumpanyang malaki ang binago sa buhay ko. Magsasampung buwan na pala akong nakatira sa kondo. Taray! Ibang-iba na talaga. Magdadalawang taon na pala. Hindi ko na malayan. Parang kahapon lang. Naalala ko pa ang mga lugar na napuntahan kong hindi siya kasama. Nakakatawa naman. Bakit ba ang hilig kong kwentuhan ng sarili ko? Sa bagay, wala namang ibang gagawa nito para sa akin. Pero 2 years ago, halos hindi magkasya ang isang buong araw para sa aming dalawa. Mali. Para sa akin na pala. Habang kasama siya. Aray! Pambihira. Sino kayo nakaalala sa akin? Number 3 A, B, C? Carlos. Hala! Oo nga no. Hindi na tumatawag yun. Kahit text, wala. Si Dreamboy. Paano? Too good to be true. Masyadong mabait. Drawing. Sa panaginip lang merong ganung tao, no? Kaya nga Dreamboy.
It's not you. It's me. Pakurnihan ng laban? Well, hindi ko naman nakalaing magagamit ko yung kay Carlos noon. Ako lang siguro ang nag-isip na kami na talaga habang buhay. Habang buhay? Pambatang salita. January 12 noon, nag-text siya. Break na daw kami. Bakit? Di niya masyadong ipinaliwanag. Inis na inis ako noon. Buong gabi akong nag-text, tumawag, text, tawag, text. Pero wala sa mga tanong ko ang sinagot niya. Iyak tawa. Parang baliw. Hoping na baka nagjo-joke lang siya. Eh hindi. Minahal ko siya. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Minahal ko naman siya. Alam nga namang hindi. First eh. Alam. Hindi mo te. Sabihin na lang nating siyang pumutol sa pisi ng marupok kong pagkatao. Taray! Lali? I'm the one who ended our relationship. Well, but I did not. And will never ever regret that decision. Bukod kasi sa pickle-minded ako, drawing siya. Ang love, kumukupas yan eh. Eh, kailangan kong unahin ang pag-aaral ko. At the same time, yung work ko. Wala na akong panahon para makinig sa mga sentimento niya. Kundi dahil sa desisyon yun, hindi ako makakagraduate ng Magna. At kung hindi dahil doon, hindi ako matatanggap sa trabaho ko ngayon. Wala sana ako sa kinalalagyan ko. Dito, sa jeep na to, papuntang Montiero Real Estate. Na I must say, kinda demanding, pero ayos ang sweldo. Kung kami pa ngayon, wala kaming gagawin kundi umiyak maghapon. Nagkita kami pagkatapos ng gabing yun. Nag-usap kami. Wala na raw talaga. Ako naman si Tang ah. Hindi na nagtanong pagkatapos nun. Ayoko na rin sigurong maging masyadong sentimental. Ito lang sana ang hihilingin ko sa'yo. Sana maging okay ang lahat pagkatapos. Huwag ka sanang gagawa ng kahit ano. Alam mo na, hindi normal. Alagaan mo ang sarili mo. Walang ibang gagawa niyan para sa'yo, kundi ikaw rin. Salita. Ano po bang sasabihin ko? Sarcastic talaga siya. Ganun talaga siguro matatalinong tao. Masakit magsalita.
Bakit hindi mo hinabol? Wala ka yatang bayag eh. Iisang campus lang kayo. Palagi pa kayo nagkikita. Aren't you planning to do something to win her back? So, Pao, wala na nga eh. Tapos na, okay? Dude, pogi ka naman eh. Medyo matalino rin. Dahil, ang bait mo pa. Saan pa ba siya harap ng katulad mo? Bayabas ka talaga, Paolo. Tigilan na natin to, pwede? Sige. Kung gusto mo, ako na lang ang maniligaw. Gusto ko sanang sabihin sa kanya noon na madaling sabihin sa'yo yan kasi hindi ikaw ako. Kasi masaya ka sa buhay mo. Hindi ko na ginawa. Ayoko nang maawa pa siya sa akin. Ayokong maawa pa akong lalo sa sarili ko. Duwag ka, Carlos. Duwag ka. Pagkatapos ng araw na nagkausap kami, balik ako sa normal. Well, I tried my best to. Pero siya, ewan ko, 2 linggo siyang hindi nagpakita. Hindi siya pumapasok sa mga subjects niya. Pangit naman kung pupunta ako sa bahay nila para makibalita. Text, tawag, wala. Ay, that somehow made me feel guilty. Oh, Ella, kamusta? Ha? Kumusta ako? Ikaw, kumusta ka? Okay ka lang? Ako? Okay naman. Eto, gumagawa ng assignments. May pinapagawa pala si Sir Nicolas. Oo. Yun. Uy, sorry ah. Sorry for what? Yun, alam mo na. Vowels? Hindi ako nag-aaral ng BS Panghuhula, Ella. Anong yun? Anong alam mo na? You must have done something wrong against me. That's why nagsasorry ka, no? Pambihira. Vowels, drawing ka talaga kalog. Pasensya na talaga ha. Mahirap din para sa akin to. But I think we're better this way. Hindi mo man maintindihan ngayon, I'm sure maintindihan mo rin someday. Maybe that's how you're moving on. It will take time. Sa ngayon, mukhang okay ka naman. Sige, alis na ako. Bakit, Ella? Ano bang gusto mo marinig sa akin, ha? Na nasasaktan ako? Na hindi ko kayang wala ka? Na gusto ko na magpakamatay? Yun ba ang gusto mo marinig sa akin, Ella? Yun ba? Baka nakakalimutan mo. Marunong akong umarte. Magaling. Magaling akong umarte. At ganun ako kagaling up to the extent na hindi ko na maalala kung sino ka. Siya nga pala. Ano nga ang pangalan mo? Inaayos ko ang iyong isipan, ngunit hindi ka nakita. Ganun ako kagaling up to the extent na hindi ko na maalala kung sino ka. Di ko alam kung saan nanggaling ang mga salitang yun. Ngayong naaalala ko, may mga pagkakataon pala sa buhay ko na hindi ako naging duwag. Naluha ako sa sinabi niya. Tanga na. Ang hilig talaga ni Kaloy sa drama. Buti nga tinawag siyang bigla ng tropa niya. Yung mga tropa niyang kapareho niya, takbo ng utak. Kaya hindi niya ako nakitang apektado sa mga sinabi niya. Kung artista nga siya, 2 taon mahigit niya pala akong pinaniwala na mahal niya ako.
kaguhan. Pagkatapos mo, hindi na siya pumasok. And that time, dire-diretso na. Balita ko noon, nag-call center agent daw yun. Well, good for him. Gusto kong makapiling. Bata pa lang ako, wala na akong magulang. Namatay si mama, 7 taon pa lang ako dahil sa komplikasyon sa diabetes. Si papa, ayun, sumakabilang bahay. Nasa Naga, nagpaparami ng anak. Hindi naman siguro mali kung saan sisihin ko sa pagkamatay ni mama. Pinabayaan niya kami. Isa siyang malaking ekis sa buhay ko. Sa lola ako lumaki. Malayo loob ko dun. Hindi kami close. Ewan. Si Paolo lang talaga ang naging karamay ko. Siya lang ang kahit paulit-ulit, nakikinig pa rin sa mga sinasabi ko. Bait na ni Kupal. Kahit madalas kami nag-aaway, at the end of the day, pag pinatayan na ako ng ilaw ng lahat, siya naman ang magbubukas ng bintana para lang papasukin ako. At may bonus pang hapunan. Kaso, wala ni isang maganda sa buhay ko nagtatagal. Maging masaya man ako, panandalian lang. Kumusta kaibigan? Gusto mo ba yung utang mo? Kala ko ba 8 mo bibigay, 11 na. Ba Carlos? Di ako mayaman. So, pasensya na talaga. Wala pa akong mayabot sa yung pera. Di ba may babayaran pa tayong project? Pwede bang unahin ko muna yun? Igago ka rin talaga yun, no? Tangina, bibisyo-bisyo ka? Wala kang pantustos? Ina mo Enzo, sana maintindihan mo naman na hindi ako makakadilensya ng ganun kalaking pera. Next week, pangako babayaran ko. Yun na nga eh. 9,000, Carlos. Malaking pera yun. Ano, anak na may-ari ng bangko? Barya lang 9,000? Kumputasin ko kaya nga lang alam mo, no? Ha? Ano mo, nakabato ka pa? Nakabato yan, pare. Eh kung banatan na lang kaya natin to? Bigyan mo! Ano? Nakabato talaga to eh. Ha? Ay na ba yung pinautang ko sa'yo? Ha? Last din naman ang loob mo na pumasok ng ganyan eh, no? Ano, ha? Puta ka, wag mong iiyak-iyakan, ha? Nanggigigil na ako! Alam mo ba yun? Ha? Ha? Ano? Ha? 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 No. Bigay yung wallet. Gusto nyo? Na pare. 20 boy. Kukunin ko tong pera mo, ha? Kunin ko to. Bale, 8,500 na lang. 8,500 sa katapusan.
Kung hindi, magtago ka na. Puro pasa ako nang umuwi. Ika-ika. Wala kahit piso sa bulsa. Kinuha nila yung 500 pangpaswerte ko sana. Totoo ba ang swerte? Parang hindi naman epektibo sa akin. Maybe it's my fate to be miserable like this. Ako'y malungkot na naman. Amoy chiko na ako. Ilang tagay na hindi pa rin tulog. Tanong ko lang sa langit kung bakit humangin. Nung dating masaya, ngayon panay problemang bumabalot sa buto. Bakit ganito ang pag-ibig? Ganyan talaga. Pagbago pang pag-ibig. Ganyan talaga. Masaya. Pagkagising ko'y nakita ko si Juan na siyang adik sa aming lugar. Parang droga daw ang bisa na ginamit niya kanina. Sa una lang daw masarap ang pag-ibig. Ganyan talaga. Ako'y nilamon ng pag-ibig. Ganyan talaga. Masaya. Lahat ng bagay na minsan kong tinawag na akin ay laging nawawala. Isang gabi, madilim sa iskinita kung saan kami naglalakad ni Paolo. Nang bigla, natumba si Paolo dahil sa tama ng bala sa leg. Malapit sa dibdib. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat, kasabay ng sunod-sunod na pagsigaw ng tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Parami ng parami ang dugong bumubulwak sa kanyang sugat. Ramdam ko kahit hindi ko maninag. Umiyak ako. Hindi. Matungal. At yun ang pinakamalakas sa buong buhay ko. Alam ko, para sa akin ang balang yun. Ako ang dapat na nasa kalagayan ni Paolo. Dugo ko sana ang nasa kalsada. Hindi ko alam ang gagawin. Para akong mababaliw. Maya-maya ba'y nawalan na siya ng malay pagkatapos sabihin. Ano ba? Para akong bata. Okay lang ako. Pinasan ko siya. Dali-dali akong tumakbo papunta doon kung saan may liwanag. Kung saan may mga taong sana'y makatulong sa amin.
gusto kong magdasal. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Lumagsa ang mga tao. Marami sila. Pero hindi lahat tumulong. Nakapalibot lang sila habang pinapanood ng isang batang umiiyak na para bang isa siyang palabas sa karnabal. Nagalo ang dugo, pawis, uhog at lupa sa aking katawan. Binuhat namin si Shoko at isinakay sa tricycle. Sa panahon yun, alam ko, patay na ang kaibigan ko. Napagtupan daw ng mga kamay doon. Binalik pa sa amin ang sisi na kung bakit sa madilim na kalsada pa kami dumaan. Hindi ako naniniwala. Sina Lorenzo at ang tatay niya pulis ang may gawa nito. Mga hayop sila. Nagawa pa nilang magpresenta ng mga peking suspect. Hindi ba sila naawa sa mga batang yun? Keso, DSWD lang ang pupuntahan ng dalawang yun. Mga gago. Lahat. Kaya nilang gawin na para bang pinagpala sila ng kalubusan ng langit. Kung nasa panig nila ang Diyos, natatakot ako sa kanila. Naku, ang hirap talaga mag-commute. Mauso, malikabok, paingay pa. Naku, konting-konti na lang talaga magkakakotse na ako. Yung pula, with pink interiors. Wow! Total, wala na naman akong pinoproblema. Sina mama at papa, okay naman sa bagong pagawang bahay nila. Sina kuya, sus, kaya na naman nila ang mga sarili nila. Sarili ko lang ang isipin ko. Plus, ang future namin ni Stephen. Tapos na ako sa OJT noon. At October na lang hinihintay ko para makagraduate nang biglang dumating si Stephen sa buhay ko. Okay nang lahat noon. Kaya in-entertain ko nung nanligaw. Going, done! Kami na. At tingin ko, siya na talaga. Graduation ko sinagot si Stephen. Everything was smooth sailing nang biglang may dumating na bisita. Congratulations na lang ha. Kailangan ko na rin kasi umalis at inumaga na pa lahat tayo. Oo nga, yung Masarap mga pa. ganun. Pero paano to? May nahanap ka na bang trabaho? Ay nako, nagtatry pa rin ako mag-apply. Siyempre marami pa rin akong pag-applyan. Eh kung gusto mo, naghahanap kasi ng sekretary yung kumpare ko. Kung gusto mo, ipapasok kita dun. Oo ba? Sige. O paano? Congratulations na lang ha. Sige ah. Sige. Sige, ingat ka dyan. Okay. Sir. Hey, Ella. Oo, Kaloy. Pasensya na talaga. Bibili sana ako kanina ng kalalili para sa'yo. Kaya lang, sarado na yung mga flower shop. Para sa'yo. Papel. May baba mo? Salamat ah. Ang hilig mo talaga sa kalalili, no? Oo. Alam mo ba kung bakit? Sige nga, bakit? Oo. Hindi mabango ang kalya lili. Hindi rin siya kasing garbo ng ibang bulaklak. Pero, iba ang kalya lili para sa akin. Oo, tapos, Familiar ka ba dun sa He loves me, he loves me na, he loves me, he loves me na. oo. Ginagawa mo yun. Sa kalya lili kasi, hindi ka nadadaan sa he loves me na. Straightforward kung anong gusto mong marinig. Straightforward sa kung anong nararamdaman mo. Kasi, ang tunay na pagmamahal,
Walang pag-aalinlangan. Walang pagdududa. I love you, babe. I love you too. Okay lang yun. Uy, congrats ah. Balita ko, ang dami mo nakuha ng awards ah. Oo nga eh. Sino siya? El? Kaibigan ko si Carlos. Carlos. Steven, boyfriend ni Isabela. Nice meeting you, pre. Ngayon na kita nakita. Wala ka naman naikwento tungkol dito kay Carlos Oo. Kasi matagal-tagal na rin hindi nagpaparamdam eh. Kaya wala na rin ako ng balita. Kaloy, Carlos, nabalita ako yung nangyari sa best friend mo. Hindi ko alam masasabihin. Basta, alam mo na yun. Condolence? Oo. Condolence. Yeah, pre. Condolence. Ano ang mga heart Salamat. Pero, wag sa akin. Hindi naman ako kapamilya eh. Di ba parang magkapatid na kayo ni Paolo? Sa bagay, pero di ba nga, lahat ng taong makikilala mo at magiging malapit sa iyo sa mundong to eh, pinahiram lang. Babawiin din sila sa uli. Hindi sila sa'yo. Harsh truth. Sabihin na lang natin ganun kami ni Paolo. Nauna nga lang siyang bawiin. Hindi mo naman sinabi. Nag-seminaryo ka pala nung mga panahong hindi ka nagpaparamdam. Sa'yo kami magpapakasala. Biro lang. Sus! Wala yun. Congrats ulit ah. Hinakot mo na yata lahat ng awards. And I bet, wala lang mapaglagyan ng kasiyahan mo yun. Alam mo ba yun? Good for you. O siya, dumaan lang ako para bumati. I hope magpatuloy ang kasiyahan mo. Sige, alis na ako. Pre. Ikaw ba muna kakain? Nagluto ako. Masarap ako magluto. Salamat ah. Hindi ka pala ganun. Dati, walang pansinin. Tara. Sige, hindi. Magmula nang mamatay si Paolo, gabi-gabi na niya akong dinalaw sa panaginip ko. Siguro, iniisip na kailangan ko ng mga kasama. Magmula rin nun, hindi na ako kinausap ni tita. Kahit ng mga kapatid at girlfriend niya. Hindi ko alam kung iniisip nilang ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam. Wala nang tumawag sa akin ng Kaloy. Lahat, Carlos na. Formal. Hindi magandang pakinggan. Nakakamiss tuloy si Siopaw. Lalo ngayong wala akong mapuntahan. Pinalayas ako sa inuupahan ko eh. Ilang personal na gamit lang ang nadala ko. Naalala ko, dati-rati, naghihiraman pa kami ng damit. Lahat, kahit briefs at supporters. Tuti pa si Siopaw, tahimik na. Walang problema. Ako? Eto, hindi alam kung saan pupunta. Pagod. Kahit pamasahe papuntang Teletech, wala. Ay nako,
Wala talagang yumayaman sa call center. Pagkatapos kong bayaran lahat ng pinagkakautangan ko, sabi ko, mag-iipon ako. Ititigil ko na ang drugs. Magmamahal uli ako ng iba. Parang New Year's resolution na hindi naman natupad. Nabaon ako sa mga panibagong utang. Nagalit ako sa mga tao. Nalulumpa akong lalo sa bisyo. Para akong kambing. Padamo-damo na lang. Pera, call center, punyeta. SCD lang na pala ako sa pesing trabahong yun. Hinakot ko ng lahat. May sakit, walang pera, walang babae, walang kaibigan, walang pamilya. Si Lola, kamusta na kaya siya? Kilala pa kaya ako nun? Ang lakas ng hangin. Palubog na ang araw. Ang ganda oh. Naku. Ayoko na. Gusto ko na umuwi. Can still make it. Pasensya ko talaga. Maya-maya po kasi nandito na sila eh. Ano ba naman yan? Bakit ba traffic? Late na ako. Uy, te, nandito na yung mga investors and they're gonna pay off. Te, konting bilis po. Pasensya na po talaga ha. Bakit ba traffic? Late na ako. Mr. Pop.
kong mapalagay. Sadya bang parang may sablay ang buhay ko?